Bakit ba kailangan ng new distributors training? Alam niyo po ba ako, I started networking when I was 19 years old. That was 1998. Nung first time ko nag-join sa isang networking company, ang talaga una kong, bakit ako nag-commit, bakit ako na-excite, bakit ko naintindihan yung negosyo, it's because I attended the new distributors orientation. Napaka-crucial po itong training na 'to. Alam mo kung bakit? Ito talaga yung unang ina-attendan, nagluluha ako. I don't know why, baka yung makeup. Wala naman akong makeup, ano ba 'yan? Ayan, naluha tuloy, ayan, sinipon tuloy. Ayan, so imagine kasi when I started, because of new distributors orientation, nagkaroon ako ng idea how to start the business. I'm sure every one of all of us here gusto natin kumita ng malaking pera. Yes? 'Di ba? So, when we saw the business, naengganyo ka, na-excite ka. Kikita pala ako ng pwede pala akong kumita ng mga, sabi natin 18 million pesos or 1.8 million pesos in span of how many months lang? Kahit 1/8 lang ang investment ko, puwede pala yun, 'di ba? Pero yung ibang tao, 'di ba, hindi sila makapag-start, it's because they don't know how. They don't know how to start. Importante po ba na malaman natin kung paano mag-umpisa? That's the first step na gagawin natin. Kaya sobrang congratulations sa lahat ng first timer na nandito today. Thank you, sorry ha, nadi-distract po ba kayo sa mata ko? 'Wag na lang ako mag-video. Ako rin, eh, nadi-distract, sorry talaga, pero sige lang, laban. Okay. So, ibig ibig sabihin ho guys, nung nabigyan ako ng idea how to start, dun talaga ako humataw. Dun ako nagkaroon ng pag-asa na puwede pala 'to sa akin, na talagang eto lang pala yung gagawin ko. Kaya talagang binigyan ko ng attention, binigyan ko talaga ng focus, etong new distributors orientation kasi eto yung first step na gagawin natin. Can you imagine, karamihang tao na nandito ngayon, like for example me, 'di ba? For 28 years naririnig ko na 'tong new distributors orientation and I kept on attending. Maybe yung nag-invite sa inyo 10 years na sa MLM. Maybe iba 15 years na and yet they are still here. Why? 'Di ba? Yun ang aalamin natin today. Bakit pa rin sila, nagle-learn pa rin? Because, learning is yun yung start ng progress natin sa isang negosyo. I believe, 'di ba? Parang iba parang paano kaya kumita ng 1 million a month sa networking? Paano ba 'yan? Hindi mo ako negosyante, hindi mo ako networker, hindi mo ako pinanganak na gano'n, 'di ba? Pero lahat 'yon may step lang kung papaano gagawin and this is your first step. Kaya congratulations and welcome sa mga first timer natin dito. Palakpakan mo natin sila. Ayan, so Rich Paredes, if you are there, puwedeng pahingin ng tissue. Ku kung nasaan ka man, magparamdam ka, nasaan ka? Sana naririnig mo ako or Jonathan, kailangan ko ng tissue. Ayan, so anyway, okay, let's start na. Okay, anong topic natin today? Ang first step na gagawin natin when we do this business, eto napakahirap na requirements. Gusto niyo ba alamin yung number one requirements para sa negosyo na 'to? Number one. Sabi niyo nga, number one, tissue, thank you. At ang tissue pa na binigay ay pang-kusina. Okay, ayos talaga 'to. Pero cowboy naman tayo, go, go, go. Alright, so anyway, okay, ang pinaka-first, 'di ba, sa lahat ng 'di ba 'pag nag-a-apply tayo ng trabaho, 'di ba, may resume, ang daming requirements. Minsan sasabihin pa sa'yo, kailangan meron ka ng experience, eh, kaya ka nga bagong apply, 'di ba, wala ka pang experience pero kukunan ka nila ng experience. I mean, yung may mga gano'n. Kahit saan, kahit 'di ba, sa school, college, bago tayo mag-enroll, 'di ba, may mga exam karamihang colleges, 'di ba? So, talagang merong mga kailangang ipasa, may kailangang gawin. Para gumaling ka, para mag-champion ka sa lawn tennis, kailangang mag-practice, may kailangang gawin para maging champion, para mag-succeed sa buhay. Yes or yes? So, sa networking meron din. Ang question ko lang, are you ready to know yung first na gagawin natin? Ready po ba kayo sa mga first timer? Ito talaga parang feeling ko mahihirapan ang lahat dito. So first, kaya pala
sa networking, ang dami nagjo-join, pero bakit konti lang ako kumikita ng pera? I mean, out of 1,000, minsan 100 lang ako kumikita ng pera. Bakit? Pero it's open to all. Everybody has the chance to make money. Pero bakit konti lang? It's because sometimes hindi sila nakakapasa sa number one. Kaya ngayon, isasabihin ko sa iyo number one, congratulations sa mga sa tingin nila, papasa sila. Okay, number one. Okay, ang number one requirements is kailangan magkaroon tayo ng good learning attitude. Yung attitude natin, my God, kinabahan mo ba kayo? Di ba? Attitude ang kailangan. I-type nyo nga dyan, attitude. Attitude ang kailangan. Guys, listen to me, okay? Sobrang importante. Kala natin wala lang to, but this is the most important thing. Important na gagawin natin dito sa MLM. Especially dito sa Next Gen X, if you really want to achieve everything, lalo sa mga first-timers, sa mga bago, tamang ugali lang. Ano yung mga tamang ugali? Number one, kailangang humble muna tayo. Kailangang maging humble tayo. Sabihin nyo nga, humble. Okay? I mean, doon sa mga first-timers, sa tingin mo, papasa ba tayo? Kaya ba natin maging humble? Ang pinakamahirap i-correct sa lahat ay sarili natin. Yes or yes? Diba? Yan ang pinakamahirap kasi kinalakihan mo na yan. You know what? I'll give you an example. When I started network marketing, sobrang bully ako. Sobrang matigas ang ulo ko. Sobrang loko-loko ako. As in, nung college ako, as in talaga wala akong ginawa kundi maglakwatsa, mang-away, uminom. Alam mo yung mainitin ng ulo. I'm so dominant. As in, sobrang talaga ayokong, alam mo yun, ayoko ng mga kausap na late, ayoko ng mga kausap na paligoy-ligoy yung usapan. Gusto ko direct to the point. Alam mo yung mainisin ako. Masayahing tao, pero mainisin at magalitin. Okay? Ganon yung ugali ko before. Pero sabi nila sa network marketing, kailangan maging humble ka. Alam mo yun, kailangan yung attitude mo maging maayos. So ako parang, okay, humble down. Hindi ko pwede ipagyabang dito sa kumpanya na to na, alam ko na yan, recruit lang pala, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Alam mo, nung una kong sinabi yun, madali lang sa akin tong networking na to. Alam mo bakit? Magre-recruit lang pala. Kasi talagang ako, leader ako sa buong grupo namin sa school. Section 4 po ako nung high school. Pero yung section 1, 2, and 3, mga barkada ko sila lahat. And karamihan doon, talaga ako pa yung leader nila. Kasi magbabarkada kami yung lahat ng section eh. So, sabi ko, madali lang to sa akin. Hindi na ako kailang mag-aral, recruit lang pala. Alam mo, good news? Sa lahat ng na-recruit ko, walang sumama. Okay? Akala ko gano'n lang kasimple. So, nung naintindihan ko sa new distributors orientation, mag-humble down ka muna. Ako, sobrang taas ng tingin ko. Sobrang saludo ako sa mga kasamahan natin na nandito today. Like sila, Coach at Edgar Teves, 'di ba? Nakikita ko nandito ngayon sa camera, naka-open pa ang camera, oh. Alam mo kasamahan ko 'yan dati sa Forever Living Products. Imagine mo 1998, 'di ba? Kasamahan ko na 'yan doon and sobrang sikat 'yan doon kasi isang pulis na yumaman sa Forever Living. Kaya ako para talagang pag may mga kasama kaming pulis, nagpapa-advise kami sa kanya. Pero tingnan mo, bago lang siya dito sa Next Gen X, pero nakikinig ngayon. Kaya palakpakan natin yung mga ganong leaders, di ba? Ewan ko kung nandito sila Grace Bamba, sila Ryan Bamba, isa pa din yung mga yun, di ba? I mean, kumbaga, isa sa mga idolo ko na dati pa, si Coach Sara Cariaga, di ba? Bagong join sa Next Gen X. Di ba? At nakikinig. Di ba? Kasi talagang nag-humble down sila. So, kung sila nga nag-humble down, may alam na. Alam na lahat ng pasikot-sikot, pero nag-humble down. What more tayong nag-uumpisa? Are you here with me? Yes! You know what? Sabi nga nila sa networking, it doesn't matter. Kahit lawyer ka, kahit negosyante ka, trust me, iba ho yung career na yon. Wala hong tinurong networking sa mga law student. Okay? Wala pong tinurong networking doon sa mga business tycoon. Sa traditional business, pag nagtayo ka ng Jollibee, wala pong networking na ituturo dyan. Pag nagtayo ka ng Shell gasoline station, wala pong networking na ituturo dyan. So it's a different career. It's a different learning.
So kung saan mo gusto, may nakita ka mga networker, kumikita ng malaking pera, doon ka mag-aral paano kumita ng malaking pera. Sabi nga nila, where your mind focuses on will always expand. So if you keep on learning kung paano kumita yung mga networker na malaking pera, kikitain mo din yun. Kasi you study well, inaral mo siya. So kailangan mo lang maging humble and keep on learning. Learn the business. Bakit maraming nag-fail sa networking? Because they thought they know everything. Sa totoo lang, kung alam mo na lahat, sana mas mayaman ka pa sa mga networkers sa labas. Yes or yes? If there are people na kumikita ng malaking pera sa networking, dapat mas mayaman ka pa sa kanila kung alam na natin lahat. It takes a lot of character, attitude dito sa negosyo to. Can you imagine? Walang requirements, walang sinabi kailangang 85, yung grade mo is 85 or 90. Nako, bagsak ako dyan. Sino mga kakampi ko dito? Mga bagsak din. Kawawa naman tayo, bagsak tayo sa networking. Pero hindi kailangan ng grado from school. Isn't it good news? Oh, very, very good news. Sobrang good news yun, di ba? Bakit ako trumabaho sa network marketing? Because I'm only 19 years old, hindi ako matalino, hindi ako anak mayaman. Sabi ko, wala palang requirements, ugali lang pala. So kung yung pangit ko na ugali, kailangan tanggalin para lang umasenso dito, gagawin ko. Hindi ko ipagpapalit yung pangit na ugali, tapos mahirap lang din ako. Can you hear me, guys? You know, so yung mga skills tinuturo na ho yan. Yung mga speakers bureau, kung paano mag-present, mag-closing, marami po kami ituturo sa inyo. Pero kung hindi po tayo maayos yung ugali natin, ayaw nating mag-learn, mag-humble down, hindi po natin matututunan yon. Are you here with me? Are you learning? Taas nga na kamay if you're learning. And eto ang advice ko lang. If you want to learn, focus talaga ka dun sa learning. And please, i-adapt mo. Gawin mo yung every time may natututunan ka. Alam mo, may mga tao kasi na sobrang dami ng alam sa buhay. Yun yung tinatawag nila na acne. Okay? Ibig sabihin, alam ko na yan. AKNY. Alam ko na yan. Alright? So, yung iba, alam ko na yan. Di ba? Kaya mahirap ng turuan. Guys, imagine mo, yung alam ko na yan na word, para kang kumakain. Alam mo ba yung kumakain? Yung kumakain ka, tapos hindi ka dumudumi, ano nangyayari? Nagiging poison siya sa tiyan natin. Yes or yes? Tama? Imagine mo lang yun. Kain ka ng kain. 2 days na, 3 days na, 4 days na, kain ka ng kain at walang lumalabas. It's going to be poison in your stomach. Imaginein mo, lahat ng alam mo, attend ka ng attend, di ba? Ang dami mo ng alam, dami mo ng pakinggan. Uma-attend ka ng iba-ibang training, marami ka napapanood sa TikTok, marami ka napapanood sa Facebook, mga nagtutalk dyan, alam mo na lahat. Yung mga mayayaman, nagsalita na ng mga sikreto nila sa buhay, alam mo na yan. Ang daming alam, hindi nilalabas, hindi ginagawa sa action, nagiging poison siya sa utak natin. Sometimes nagiging stuck na lang tayo sa isang bagay. It's because yung alam natin nandun lang. So here po, anything na nalalaman mo, i-adapt mo kaagad. Take it to action kaagad. And then learn again. And then action. And then learn again. That's the way na sinasabi nila, trust the process. And that is the process. Pag may nalaman, i-apply kaagad. Yes or yes? Are you excited to apply? Diba? Yeah. So, ganun lang. Okay, so always remember, it's very important yung attitude natin. Okay? Ano pang klaseng ugali? Kailangan maging charismatic na ugali. Kaya po ba natin maging charismatic? Yung tipong makita ka pa lang ng tao, natutuwa na sila sa'yo? Taas nga na kamay yung kaya yon, taas nga. Kasi kapag ganun kayo, dadami ang tao nyo dito. Okay? Kaya yung iba, pansin na nila, kaya pala hindi dumadami ang tao ko. Baka may problema sa akin. Baka ako mismo ang problema. 'Di ba? So, kailangan marunong tayo sa tao. Marunong tayong mag-handle ng tao. Kaya importante yung ugali. Guys,
We have to check. Baka mamaya mainipin tayo ng ulo. Alam mo, magkakaroon ka ng downlines dito na, medyo eng-eng-eng-eng. Ano ba tawag dyan? Di ba? Magkakaroon kayo ng downline dito na mahina talaga, very slow. Nagkaroon ba kayo ng experience na, alam mo, pag may tinuturuan ka, tapos hindi maintindihan, 'di ba nakakainit ng ulo? Maraming gano'n napapasok sa inyo, okay? Meron ding papasok sa inyo, papasok pa lang alam na lahat. Meron ding papasok na sasabihin nila, "Ay grabe recruit pala, marami akong tao, eto tao ko sa ganito, kaya ko 'yan, tao ko yan." May makikita kayong ganyan. And good news, sometimes sila yung una pa nagki-quit, okey? May iba-ibang klaseng tao dito, promise. Pero kung yung ugali natin is marunong tayo mag-adjust at marunong umintindi sa kanila at maging charismatic ka at marunong kang gumawa ng relationship, good relationship with your people, lalaki po kayo dito. Are you learning? Sa mga Yeah! first time, yun lang po ang kailangan. Kasi you know why? When I started to do the network marketing, ang naintindihan ko lang, recruit, recruit, recruit. Damihan mo yung tao, damihan mo yung tao. Ganun lang. Yun lang yung naintindihan ko. Pero papaano nga siya dadami kung hindi tayo gugustuhin ng tao? Are you here with me? So, kailangan that's why, as a leader, as a start, di ba nag-i-start ka pa lang, kailangan marunong kang ngumiti. Marunong ka sa tao. Marunong kang, alam mo yon mag-adjust. Grabe. Yung iba, hirap na hirap sa ganong part. Yung iba naman, kayang-kaya. Guys, kung wala ka ng pera sa buhay, mag-adjust ka na. Ito na lang yung kailangan mo. Okay? Imagine mo kung wala kang pera, pwede ka magpapera dito next week. Aralin mo, kausapin mo, humble down, talk to your sponsor. Sabi, maging honest ka. Sabi mo sa sponsor mo, coach, talagang gusto ko talagang kumita kagad ng pera. Paano mag-invite? Turuan mo ako. Paano mag-close ng deal? Paano ba yung mag-share ng product? Turuan mo ko ng complan. Be humble. Magpaturo ka. If you are that kind of person, hindi po ako magtataka in span of 1 week, in span of 2 weeks, or 1 month, pwede kang kumita dito ng 100,000 kaagad. You know why? Kasi when I started networking 1998, wala po cellphone during the time. Okay? Walang Facebook, malamang, lalo na. Okay? Imaginein mo, tawag lang kami, pero dahil naintindihan ko po yung business after 1 week, after 1 month, naging supervisor ako kagad. After another month, naging assistant manager. After 3 months, naging manager po ako kagad. And that's the time I started to make 80,000 kaagad. Sobrang hirap pa ng complan during that time. Imagine mo, ang pay-in namin, 8,000 pesos. And karamihang nag-join estudyante. Ang laki po ng 8,000 during that time. Pero halos kami, mga bodegero boy, janitor, yung iba lawyer, yung iba manager ng bank, police, di ba? Pero marami ring estudyante nag-join during that time. 8,000 pesos. Pero dahil inaral namin after 3 months, kaya wala pong pwedeng sabihin, bago lang ako dito, kaju-join ko lang. No, I'm telling you, kahit kaju-join mo lang, you have the chance to make a lot of money. Kaya yung excited kumita ng pera, mag-type kayo dyan para alam ko nagising kayo at nakikinig kayo ngayon. Sabi ko, excited ako after 1 month. O mag-declare kayo dyan. After 1 month, magkano kikitain nyo? Okay? Hindi ko nababasahin ha. Pero magsulat kayo kasi yung mga downline nyo or yung mga uplines nyo, tumitingin sa sinusulat nyo. Alright? So, that's number 1. Right attitude. Alam mo, nung naintindihan ko siya, sabi ko, shucks, pasado na ako nito, pwede na. Okay? Hindi pala kailangang maging matalino, yun ang kinakatakutan ko. Kung matalino, sabi ko, nako, patay tayo dyan. Hindi pwede pag matalino lang. Okay? Kasi talagang parang may bias to. Buti na lang, thank you Lord, hindi matalino kailangan. Sinabi din, kahit wala kang pera, Lord, thank you Lord, may pag-asa uli ako. Kasi wala akong pera. O, di ba? Wala, aking ugali lang daw. Sabi ko, lahat ng pangit na ugali sa akin na hindi gugustuhin ng tao, tatanggalin ko. Kaya yun,
Dun ako nag-start. Kaya guys, lagi niyo tatandaan, be humble, learn the business, at makinig ho tayo, listen to our coaches. Kasi wala ho silang ituturo na ikakapahamak natin. Kasi yung mga coach nyo, gagawin lahat para kumita din sila ng pera. Okay? Pero para sila kumita ng pera, kailangan nilang makakita ng tao na tutulungan nila na kumita din ng pera. And if you are that kind of person na nakita ng coaches mo na gusto mong kumita ng pera, pareho kayong kikita ng pera dito. Ganun lang katindi, grabe. Kaya nung naintindihan ko yun, my God, ang kailangan ko lang pala baguhin yung sarili ko. And of course, that's the number one, attitude. Pangalawa, okay? Kailangan yung belief system natin. Belief system, sabi mo nga, pangalawa na to, belief system. Yun lang pala, kailangan bumilib tayo, guys. Naniniwala ko ang isang taong may paniniwala ay may paninindigan. Okay, sabi nga nila dito sa negosyo natin, we will not talk about politics and we will not talk about religion to respect everyone. Clear po ba yon? Kasi lahat dito may kanya-kanyang paniniwala when it comes to politics and religion. Yan ang pinaka hindi natin pwedeng pag-usapan. Alright? Pero i-example ko ngayon, okay, sa training. Bakit? Ang isang tao sa religion, 'di ba? Lalo na kung sobrang ano ka talaga, involved, okay, sa religion mo. Talagang ang alam nila, 'di ba? In every religion, sabihin natin yung born again Christian, talagang alam nila kung ano yung ginagawa nila, talagang masisave sila. Pero yung mga Muslim, alam nila sila masisave din sila. 'Di ba? Yung mga Buddhist, 'di ba? Alam din nila na masisave sila. I mean, hindi mo kayang baliin yung paninindigan nila na yon. Yes or yes? That's the kind of belief system ang kailangan natin. For you to become successful sa negosyo na to, yung belief system, kailangang hanggang patayan to. Hindi, pangit yung word na patayan, pero ang point ko is deeper than believing. Okay, iba kasi yung sinasabi na, ako, naniniwala ko kay Lani. Okay? Lani, naniniwala ko sa'yo. Pero pwedeng pabayaan lang kita, 'di ba? Pero iba yung talagang yung paniniwala na nasa loob talaga. Iba 'yon. Yun ang kailangan natin. That's why for 28 years, I have never been, never po ako naging empleyado. Bakit? Hindi po ako against sa mga empleyado ha. Nagkataon lang talaga. I started the business when I was 19 years old. Hindi pa ako graduate ng college. So, 19 pa lang ako. Grabe na yun na-install sa mind ko na, the difference between, MLM and being employed. Kasi pag empleyado tayo, 'di ba? Our boss, 'di ba yung boss natin, binabayaran yung oras natin. So sometimes, 'di ba, hindi tayo maka-attend ng mga party o whatever kasi may pasok pa tayo kinabukasan. Wala tayong choice. So, kumbaga ako, na-install yun sa akin. And sobrang limitado lang yung income natin. Kung gusto mong kumita ng malaking pera, kailangan maging manager ka, kailangan maging head ka ng department, kailangan maging presidente ka. Marami kang taong hahawakan para kumita ka ng malaking pera sa employment. So sa networking, 'di ba? Kahit ikaw at ako, we will start together. Hindi mo kailangang mamatay ako or hindi mo kailangang mag-resign ako for you to make money also. Kasi pwede tayo sabay kumita ng pera. So yung belief system na ganun, grabe guys, sobrang ka-in love ko sa network marketing. Sobrang in love talaga ako. I don't know to anyone here, but I'm so in love with the system of network marketing. Grabe, kaya ako nandito sa Next Genis. Kaya hindi ako nawawala sa network marketing. Kasi I still believe in networking. Imaginein mo lang ha. Eto, di ba? Kunyari, nagbenta ako. Okay. Kay Kuya Benjamin ng Ilocos, binenta ko to sa'yo. Di ba? Kumita ako ng pera. Eto na lang ha, sa mga baguhan. Okay? Kuya Benjamin, binentahan kita, kumita ako ng pera. Bumili ka eh. Tapos binentahan ko rin si Kuya Vincent. Kay Vincent, bili ka rin. Okay, bumili rin, kumita rin ako ng pera. Tapos si Mai, binentahan ko, 'di ba? Pagbili niya, kumita pa rin ako ng pera. Pero ito si Vincent, mautak. Nagbenta rin ng maraming cellphone. 'Di ba? Ang nakakainis noon, wala na akong kita doon. Ganon sa labas, okay? Karamihan.
Okay? Kumbaga kung kikita ko sa kanya, baka kaming dalawa lang. Tawag dun reseller, puwedeng gano'n. Ay kung ako yung reseller, wala na siyang kita sa akin. Ay wala na akong kita sa kanya 'pag nagbenta pa siya. Tama? Kung kikita ko paliitan ng paliit ng paliit na yon. Okay? So, gano'n yung mangyayari. Pero sa network marketing, Kuya Daniel, okay, nabentahan kita nitong cellphone, nagustuhan mo, 'di ba? Kumita ako ng pera. Kuya Daniel, nagbenta ka kay Coach Egay Teves, 'di ba? Kumita ka rin sa kanya kasi ikaw nagbenta. Pero alam mo Kuya Daniel, kumita rin ako. Hindi ako nagbenta sa kanya pero kumita ako. Si Kuya Teves, 'di ba? Si Kuya Egay, nagbenta kay Engineer Charles. Ang layo na 'yan sa akin. Pero kumita pa rin si Kuya Edgar and kumita ka rin Kuya Daniel, kumita pa rin ako. Puwedeng during that time tulog ako nung nagbentahan kayo, pero kumita ako. I mean, knowing that system, sino ang hihindi? Are you here with me? Sino ang hihindi sa ganong system? Na malayo ka. That's why I'm so in love with network marketing. Ang kailangan lang talaga yung tamang ugali, mag-build ng network, and you are going to earn forever. Passive income. Sino excited? Yes or yes? Di ba? So, ganun ka believe. Yung belief system ko sa network marketing, matindi. Okay? Especially here sa company natin, with the people around, with the products that we have. Oh my gosh. Nawala na dito yung isang sample. Pero grabe, maglalabas tayo. Eto malapit na. Maybe next week meron na tayo. Pero maganda yung ano nito 700 capsule. Okay? Ito po ay Dear Placenta. Okay? Mini lang to. Pero ito, mini lang to. Okay? Abangan nyo yung malaki, tapos ang ganda ng packaging. My God, kahit artista pwede yung bentahan. Kahit sino mayayaman, pwede yung bentahan. Only here, in Next Genix. And sobrang affordable. Okay? Compared sa labas, 20,000 ho ang bentahan nila. Pero dito, sobrang magugulat kayo kung magkano presyo. Okay? Pang high-end talaga siya. Grabe, yung product natin padami ng padami. Meron pa tayo, wala dito ngayon, nandun sa labas eh. Yung patch natin, meron kaming alam na terahertz, di ba? Binoblow yon and everything. Maraming ginagamit, kaya isasaksak mo siya. It's very good also. Pero yung sa atin, patch na lang. Hindi mo na kailangan isaksak. Ilalagay mo na lang sa skin mo and it's going to help you. Grabe, yun talaga pwede natin ipadala sa Dubai. Pwede natin ipadala sa Hong Kong, okay? Pwede natin ipadala kaagad sa maraming bansa kasi madali lang siya ipadala dahil hindi siya food supplement. Grabe talaga guys. Wag po kayong bibitaw kasi talagang we are attracting good and great products dito sa Next Genix. Anything na magandang product sa labas, magugulat kayo dahil meron tayong e-commerce. Lahat yan mapupunta sa atin. Kaya, my God, nakakabaliw talaga. Okay? So, guys, yung belief system ko sa ginagawa natin, sa compensation plan, grabe. Imaginein mo, wala pang 1 week, nasa 1.2 million na ho yung payout natin. Grabe! Yung mga leaders, nag-aantay lang ng N-Wallet. This week, magkakaroon ho tayo ng N-Wallet, okay? Basta maintindihan nyo, kung alam mo, kung ano yon, kung magtatanong kayo, please ask your sponsor. Ano yun? Ano yung sinasabi ni DM Baby? Yung N-Wallet. Nakakabaliw ho yun, okay? Hindi nyo na kailangan magbangko and everything. Kahit nasa ibang bansa kayo, pwede nyo na talaga siyang withdrawin yung pera nyo because of N-Wallet. I mean, withdraw in the sense na, well, ask your sponsors na lang para hindi tayo tumagal dito, okay? So, yung belief system ko, grabe. Guys, tatandaan nyo, ang isang taong believe sa isang ginagawa, never napapagod sa ginagawa niya. Yes or yes? Hindi ka mapapagod kasi believe ka sa ginagawa mo. And that is my second advice. You really have to believe in the system. You have to believe in what's going on, what's happening. Kung ano yung nandyan nakatingin sa'yo, kailangan bumilib ka. At pag nabilib ka, talagang didire-diretso ka. Mai-excite ka magtrabaho kasi bilib ka.
Are you here with me? Sa mga first timer, alright, kailangang intindihin nyo lahat para mabilib talaga kayo. Okay, kanina sinabi ko about attitude. Pangalawa, di ba, para bumilib kayo sa business natin, alamin nyo yung complan. Ipaintindi, sabi mo sa coach mo, o coach, ipaintindi mo sa akin anong difference ng complan natin sa ibang complan para bumilib ka sa complan natin. Okay? I mean, another thing, nabibiliban mo sa kumpanya natin na to, the organization. Grabe, sobrang nakaka-excite yung mga leaders na nandito today. Nakikita ko talaga, as in talagang eto yung mga kasabayan ko, natatrabaho. Ang dami na akong pumapasok na magagaling na leaders na nandito na matitino. Grabe, guys! Eto mga leaders na to, nakasama ko sa ibang, sa dati pa, way back 1998. Guys, ang gagaling nila. And eto yung makakasama natin. Lalo na yung mga bago rin ngayon, ha? Ang daming magagaling ngayon. Okay? Tayo magsasama-sama, we are going to be number 1 talaga sa Pilipinas. Yes! Grabe! Guys, grabe. Sino na-excite dyan? Mag-comment kayo kung na-excite ko, kung nararamdaman nyo yung sinasabi ko ngayon. Alright? So, with the organization na meron tayo, imagine mo ha, magkakaroon tayo ng protocol. No cross-lining, no pinching line. Ibig sabihin no, pag nag-join, pag ginawa nyo talaga to, makakasigurado tayo na yung tao mo yan. Walang makikialam. And yun po yung sometimes sa ibang company, yun po ang malaking problema nila. Yung grupo nila pinapakailaman ng ibang grupo at walang ginagawa ang company. So parang yung tinanim mo, iba rin ang umaani. That's, sa mga bago, hindi nyo ako maintindihan, but that's happening sa ibang company. But in this company, talaga sobrang we are going to do it in a professional way. May respeto sa isa't isa. Kaya grabe guys, etong company na to, talaga isa sa pinagpagmamalaki natin is yung organization. I-type nyo dyan, I am proud to be a next, ano ba sa atin? Next Genix, next Geners? Ano ba? Tao sa tao. Kasi yung company natin, next Genix. Pag tao, ano ba? Comment mo na kayo dyan, tulungan nyo ako. Ano, Oli, Next Gen Xers. ang haba! Sinong may next Gen Xers? Pareho kayo ni Ma'am Rosita. Isip kayo na mas lang, konting words lang. It burns na lang daw, sabi ni Jeff. Next Gen Xer. Ang haba. Pag ako matatang twist ako niya. Next Gen Xer. Next Gen X. Okay. Ano ba? Yung mga Gen Z dyan, tulungan nyo kami mag-isip. Pero yon, Gen Xers, Gen Xers. Gen Xers. I'm Gen Xers. I'm proud Gen Xers. Ayan, pwede na. I'm proud Gen Xers. Ayan, pati yung mga lolo, lola, come on, parang ako din, di ba? Yung mga kaidarang ko, mag-comment kayo dyan. Come on guys, Gen Xers tayo. Ibig sabihin, matagal tayo tumanda nito, di ba? Gen Xers na tayo eh. So, you really have to believe in everything. And lastly, diba, you have to believe in yourself. Guys, maniwala po kayo sa sarili nyo. Maybe other people are dinadown ka. Maybe people are, wala silang believe sa'yo. But this time, prove them that you are going to do something na hindi nila aakalain na kaya mong gawin. And ito yun. Maybe, diba, maybe dati, maybe nung unang panahon, talagang nilalait ka or, mababa ang tingin sa'yo. Wag po kayong magalit sa kanila. Pasalamatan nyo sila. But make that as a vitamins sa sarili mo. Alam mo, sa totoo lang, kung gusto nyo po akong bumagsak, wag nyo po akong lalaitin. Okay? Purihin nyo lang ako lagi. Okay? Pero kung ayaw nyo akong umangat, wag nyo akong lalaitin. Kasi every lait sa akin, yan ang nagpapaasenso sa akin. Every down sa akin, every betrayal sa akin, every time aalisan mo ako, yan ang nagpapalakas sa akin. Ganun po ako. No wonder, di ba? When I started the business when I was 19 years old, nobody joined me. Pero sa sarili ko, one day. Diba? Pag nagkaroon kami ng reunion, ngayon po ang tawag nila sa akin, mayor. Mayor na ang tawag nila sa akin. Diba? So, kumbaga, syempre, hindi naman tayo galit sa kanila. Huwag tayong maggalit. Gawin lang natin siyang
vitamins, pampataba, pampalakas loob. Alam mo ang pinakamasakit kasi sa lahat diyan, yung dina-down ka na. You know, sasabihin nila, paulit-ulit ka namang nagjo-join sa ganyan, never naman nangyayari sa'yo umasenso diyan, 'di ba? Or magjo-join ka pa lang, magjo-join ka, doktor ka na, magjo-join ka pa diyan. Or maganda ng course mo, graduate ka na, magjo-join ka diyan, anong makukuha mo diyan? 'Di ba? May mga ganong tao magsasabi sa'yo. Guys, ngumiti ka lang. 'Di ba? Kasi kung mas may tiwala ka sa sarili mo compared sa tiwala na binibigay nila sa'yo, 'di ba, alam mo, babalikan mo sila with a smile. Sabi nga nila, the sweetest revenge is success. Sino ditong excited na mag-revenge? Taas ang kamay! Mag-comment kayo dyan. Sino dito yung mga dinadown na? Sino dito mga hindi pinapaniwalaan na? Sino dito yung mga nilalait, di ba? Minamaliit. This is the time. Okay? Ang pinakamaganda pa nito, yung mga kasamahan mo dito, naniniwala sa'yo. Okay? Naniniwala ho kami lahat sa'yo. Okay? And I'm sure ikaw naniniwala ka din sa mga kasamahan mo dito. Anyone, guys, alam mo, sobrang grabe. Sabihin nyo nga dito, I love you all, Gen Xers! Diba? Kasi energy natin yan eh. Ito yung pamilya natin. Okay? So, guys, you have to believe in yourself. Isipin mo kung nakaya na isang estudyante, kung nakaya na isang security guard, kung nakaya na isang pulis, kung nakaya na isang negosyante, kung nakaya na isang artista, kung nakaya ng kung sino man, sino ka para hindi mo to makaya? You know, may kasamaan nga tayo dito, putol ang paa, 'di ba? Meron tayong kasamaan dito, stroke patient, 'di ba? Naging na-stroke. Pero may chance pa rin, may pag-asa pa rin magbago ang buhay nila. Yung iba putol ang kamay, 'di ba? Yung iba hindi pa siguro makapagsalita, pipi, 'di ba? Pagbingi, ewan ko lang kung paano kaya, no? Paano tayo magko-communicate pag hindi ko alam. Pero yung pipi, pwede pa, 'di ba? Kasi pwede mag-chat. Oo, pa-attendin lang sa Zoom, 'di ba, yung mga guest nila. I mean, halos lahat may pag-asa. Kaya wag mong lalaitin yung sarili mo, wag mong mamaliitin yung sarili mo. Yes or yes? Yes! May pag-asa na! Okay, just have to believe in yourself. And of course, you have to believe in your God. 'Di ba? Kasi your God is greater than your dreams. Kung ano yung pangarap mo, galing din yan sa Kanya. So if you believe, di ba, may nakalagay. Hindi naman po ako talaga sobra, I'm not promoting any religion, dito ha. Pero, di ba, kung may Bible po kayo, I'm sure may nakalagay dyan. You will be the head and not the tail. Ikaw ang magpapautang daw, hindi ikaw ang mangungutang. Ikaw ang maglilid. Ikaw ang nasa frontliner. You will be the head and not the tail. Pinakapaborito kong verse is Jeremiah. Nasa Jeremiah siya. For I know the plans for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. That's my verse simula nung 1998. Pinanghawakan ko yon hanggang ngayon. And true enough, nagmamanifest siya sa akin. What your mind conceive, your body can achieve. Kung anong pinaniwalaan mo, mangyayari sa'yo. God has a plan for me. Hindi po ako maghihirap. May mga time pwedeng ma-down, baka tinuturuan lang ako ni God. Pwedeng malugi sa negosyo, tinuturuan lang ako ni God. But definitely, aangat at aangat ako. Lilipad at lilipad pa rin ang agila. Yes or yes? Alright, so believe in yourself and believe in God. Again, what else? Last 4. Okay, yung una natin gagawin, attitude, i-check natin yung attitude natin kung ready na, di ba? Wala namang ibang requirements talaga, attitude lang. And another thing, kung gusto mo makalipad talaga dito, yung belief system mo, laliman mo. Yung tipong kahit sino, hindi ka na pwedeng pigilan. Okay? Because you know kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay, so kailangan maniwala ka lang dyan sa company, sa product natin, sa sarili mo, sa Diyos mo, paniwalaan mo yan. And also, next is commitment. Ito yung kailangan natin gawin. We really need to commit. Ano pong ibig sabihin ng commitment? Commitment ho is sacrifice, not happiness. Okay? Ano ba, parang, ang pangit pala ng word na commitment, no? Sacrifice. Ano mo, iba, ba't ko nasabi yon? Na commitment is sacrifice. Commitment kasi is you are giving time to something na nagbigay ka ng oras sa isang bagay dahil nag-commit ka.
example, eto na lang para mas maintindihan nyo. When I was 19 years old, 'di ba? Ang ginagawa ko talaga dati is maglakwatsa, 'di ba, manood ng sine, minsan makikipag-inuman sa barkada. That's the masayang parte yan ng buhay ko. Okay, nung time na yon. Yan ang mga gusto kong gawin. Kahit hindi na ako mag-aral, maglakwatsa lang with my friends. Masayang-masaya. I love my friends and masayang-masaya ako sa ganyan. Bakit sacrifice ang commitment? Kasi when I started the business, never ako sumama na sa kanila. Not because I don't love them, not because I don't like them, it's because I am committed dito sa ginagawa ko. During that time in Forever Living. Alam mo, parang gusto ko manood ng sine, pero dahil may presentation, hindi ako makapunta. Gusto ko umattend sa birthday ng barkada ko, mga debut nila, hindi ako makapunta. It's because may first timer ako. Nag-commit ako. Are you here with me? Yung nagbigay ka ng oras. Alam mo kasi may gusto kang maabot. Look at yung mga artista. Okay, si Lilith, best friend ko siya. Okay? So, yung sa That's Entertainment. Nagkikwentuhan kami, minsan daw, nagsushooting daw sila sa mga squatters area, depende sa movie, o sa mga ginagawa nilang shows, you know? Minsan daw, 2 days daw sila doon, naka-tent lang and everything. Tapos minsan magsasalita daw sila sa harap, you know, I mean, maraming tao nakikinig. Alam mo, yung tao na yun, sobrang mahiyain, mapili sa kaibigan, tapos sobrang tahimik lang. Pero dahil committed siya sa trabaho niya, wala siyang magawa. Are you here with me? Kailangan niya magsalita, kailangan niya mag-acting, you know, mag-act siya kahit sa harap ng maraming tao, kahit mahiyain siya. Even Sam Milby, sobrang mahiyain yan. Kasi nakasama namin yan sa church, mga barkada namin yung mga manager nila. So, pag nagkikita kami, sobrang mahiyain, high lang siya. Pero pag sa stage, akala mo, hindi mahiyain. You know? So, that is commitment. May mga bagay na hindi mo gustong gawin. Sino ba dito ang gustong gawin na, you know, imbes na mag-party ka, gusto mo mag-present? Sino bang gusto ng ganon? Wala lahat. Tayong lahat hindi. We prefer party. Tama? Kaysa sa presentation. Maybe ngayon, may yung barkada mo nagyayaya, baka may inuman. Masarap uminom yata daw ngayon. Di ba? Kasi umuulan. Pero, dahil committed ka, nandito ka ngayon, nanonood. Kaya palakpakan nyo yung sarili nyo, di ba? So, ibig sabihin, depende sa priority natin. That's why commitment is sacrifice. Look at Manny Pacquiao. Di ba? Yung iba, gumigimik nung bata pa sila, siya, nasaan? Nasa ring. Boxing ng boxing, nagpapatama ng sarili. Di ba? Kumbaga talagang inaano ng mga tao, ano ba to? So, sa suntukan, di ba? Bugbog yung katawan. Pero dahil committed siya, di ba? Talagang tiniis niya yon. Even Efren Bata. May napanood ako, yung gumawa ng Seaweeds na movie, parang Thailand movie siya eh. Alam mo yon, bata pa lang siya, nagnenegosyo na siya. Naiinggit siya sa mga kasama niya kasi yung mga kasama niyang bata naglalaro. Siya nagtatrabaho, nagbubuhat. That is sacrifice. And that is commitment. Pero what happened to him, di ba? Sobrang naging bilyonaryo siya at a very young age, 20 plus years old, naging bilyonaryo na siya. Guys, it takes a lot of commitment. Right now, gusto ko i-congratulate kayo. Baka yung iba sa inyo may lakad, you know, pwede mas okay makipagchismisan sa kapitbahay, magtawanan. Alam mo, nakakatawa lang. Maybe 20 years na nilang ginagawa yan. May mga ganyan kayong kapitbahay. Yung 20 years nila nakikita, ganun pa rin yung ginagawa nila sa buhay. Pero masaya naman sila. Di ba? Pero wala nagbabago. Tayo kasi gusto natin may magbago sa buhay natin eh. That's why, nagde-decide tayo to commit. Guys, lahat na naging successful, talagang sinabi nga, no pain, no gain. Kailangan masasaktan muna tayo sa umpisa. Like ako guys, imagine mo, I have a son. Yung anak ko, di ba? Ilang times, maraming bansa na ako narating, maraming times ako nag-out of town, naiiwan ko lagi yung anak ko. That is sacrifice. Sino ang nanay na gustong maiwan yung anak nila? Eto na lang, example. Yung mga OFW. Akala nyo ba nag-e-enjoy sila na malayo sa pamilya? Of course not. Naging OFW sila, lumayo sila sa pamilya nila. It's because gusto nila na magandang buhay para sa mga anak nila, para sa asawa nila. And that is sacrifice. Are you here with me? So, eto lang, babalik ta rin natin.
Nagsasacrifice tayo dapat. At dahil alam mo na kailangan mag-sacrifice, i-enjoy natin ang pagsasakripisyo natin. Yes or yes? Sinong game doon? Enjoy. Guys, enjoy natin. Minsan lang to. Minsan lang tayo na, ilang taon lang to na araw-araw tayo nagpe-present, araw-araw tayo nakikipag-usap, nagti-training, minsan lang yan. Pay now, but later on, we are going to play. Alright? So, that is commitment. Sa mga bago nandito ngayon, lalo na sa mga bago na, you really have to commit. Mag-commit po kayo na, aralin yung business. Hindi po talaga madali yan kasi magbibigay ka ng oras. Pero alam mo, enjoyin mo lang kasi ang titingnan mo lagi, yung magiging end result ng sacrifices mo. Are you hearing me? Ang titingnan natin yung end result ng sacrifices. And last advice sa pagsasacrifice, kailang every time nagsasacrifice ka, nahihirapan ka, lalo mong galingan. I remember when I was 19 years old, naglalakad ako from Green Hills to Cainta kasi walang pera. Pero habang naglalakad ako, nakangiti ako. Sabi ko, Lord, balang araw magkukotse ako. Balang araw magdadrive ako ng kotse. Balang araw sasakay ako ng eroplano. Dahil naglalakad ako ngayon, may mangyayaring maganda sa buhay ko. Nakangiti ako habang naglalakad. Wala akong pera when I started. Every day! Kuya Egay, di ba, puro tayo fishball. Puro lang kami fishball, yun ang kinakain namin. Kasi sa harap ng Forever Living, yun yung binibeta fishball. 3 months, guys. Every day yun ang kinakain ko. And alam mo ba, nakakatuwa talaga si God. In-enjoy ko yung fishball. Alam mo yung parang everyday, akala mo excited ako kumain ng fishball? Ganon, in-enjoy ko talaga siya. Pero nung nagkapera ako, ayoko na ng fishball. Buti na lang, ayoko na ng fishball. May pera na ako. Buti na lang. Pero nung wala akong pera, enjoy na enjoy ako. Parang sarap na sarap ako. God is really good. Alam mo yun, binigyan niya ako ng good taste sa fishball habang wala akong pera. Siguro nung nag-manager ako, it took me more than 10 to 15 years bago kumain uli ng fishball. Na-miss ko na lang siya. May nakita ko dumaan sa amin ng fishball, hinire ko yon, binili ko lahat. Sabi ko, tumambay ka nga dito, tapos nagpakain ako. Kasi na-miss ko yung fishball. Pero habang kumakain ako ng fishball dati, ang saya ko pa rin. Guys, wag po kayong maawa sa sarili nyo. Pag nagsasacrifice kayo, lalo na kung alam nyo, may magandang patutunguhan yung pagsasacrifice natin. Are you here with me? Commitment is sacrifice. Kaya sa mga bago nandito ngayon, if you understand this, if you have decided, di ba? A is attitude, B, belief system, C, commitment, is D, decision, di ba? If you have decided, kaya nga sabihin nila, ang mga taong hindi umaasenso, undecided. Ano ba yung tawag doon? Tama ba English ko? Undecided? Yung hindi nakakapag-decide ng maaga. I mean, indecisive. Yun, indecisive. Tama, buti na lang nagtatanong ako, okay? High school graduate, okay, intindihin niyo ako. Okay, indecisive. Kaya nga hindi umaasenso yung ibang tao. Napaka-indecisive. Hindi makamagawa ng desisyon. Alam niyo ba si Lucio Tan? Okay, kapag tao ka ni Lucio Tan, magpo-propose ka ng negosyo sa kanya, Sir, eto yung gagawin natin, ganyan. Alam mo ba, minsan hindi ka patapos sa iyong pinopropose, sasabihin niya kagad, okay, let's do that. Maglalabas ka agad yan ng pera, ayusin na yan, i-prepare lahat, planuhin na mabuti because I like the idea. Kaya sila mabilis umasenso because hindi sila yung parang, pag-iisipan ko muna yan, titingnan ko muna yan, paano yung ganito, para ang tagal, mag-isip. If you want to really make money right away, you really have to mag-decide ka na mas mabilis. Nakita mo maganda yung complan, makita mo maganda yung product, maganda yung future nito, na-visualize mo, then go for it kaagad. Yung ibang tao hindi makakommit because hindi pa sila nagde-decide. When I was 19 years old, nag-decide ako kaagad. You know why? Because ito, kwento ko lang din, dagdag ko lang ng kwento. It's because, hindi po kami anak mayaman, hindi po ako anak mayaman, 5 po kami magkakapatid. And tatay ko ay walang trabaho during the time. Nanay ko ay isang guro.
Ang take home na sweldo ng nanay ko during the time, 5,000 a month. Kasi minus loans, tax, utang, whatever. 5 kami magkakapatid, pinagkakasya na lang doon. Kaya kami baon sa utang. Utang, bayad, utang, 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 bayad, utang, utang. Ganun po yung buhay namin. So forever living, ang pay-in is 8,000 pesos. Okay? So sabi ko, hindi na ako mag-aaral. Hihiram ako ng pera sa tatay ko. Ako po ang pinakasuwail na anak ng tatay ko. Okay? Ako po yung nasampal. Napalood niyo po ako sa kalsada. Sa kalsada, pinalood ako ng tatay ko. Oh my God, ganun ako kasuwail. Okay, nasampal din ako. Kasi ginawa kong babae yung kapatid kong lalaki. Kaya talagang, das ako yung umuwi ng laseng. Okay? So, masamang bata o talaga, di ba? Ngayon, nung magde-decide ako mag-forever living, I need 8,000 pesos. Alam mo ginawa ko? Di ba attitude? Hindi ako pwede manghiram sa tatay ko na ako yung mayabang. So, ang ginawa ko, nagpakabait-baitan talaga ako. Pero, pinasok ko rin sa sarili ko yung pagkabait talaga. Sabi ko sa tatay ko, Tay, sabi ko, gusto kong magbago na yung buhay natin. Gagawin ko talaga lahat. You know, pahiramin mo lang ako ng 8,000 pesos. Sabi niya, ay, nakulong ka ba? Ano ba kailangan ng pera, di ba? Kasi 8,000. Are you okay? Di ba? Are you crazy? 8,000? Eh, sweldo ng nanay mo, 5,000 lang. 7 tayong kumakain sa bahay. Di ba? Tapos nasa Manila pa kami during that time. So, parang 8,000 pesos. Tapos sinabi ko sa tatay ko na, Tay, ayoko na lang mag-aral. Yung ginagawa mo naman ng parang yung pang-tuition ko, dito na lang. Pero bago ako mag-college, taga-Romblon po ako, ayaw po akong pag-aralin ng tatay ko dito sa Manila. Pero kinausap ko po talaga siya. Sabi ko, hindi. Sa Manila ako, magtatrabaho na lang ako, hindi ako mag-aaral. Basta ayoko sa Udjongan. Kasi sa amin, pag nagka-college, dapat nasa Manila ka. Kahit mahirap, basta nasa Manila ka. So ako, lahat ng barkada ko nasa Manila, ako lang sa Udjongan, hindi pwede, ako'y bida, di ba? So kahit magtrabaho ko sa Manila, basta wag lang sa Udjongan. Sabi ko sa tatay ko, at magtrabaho na lang ako dito, basta wag lang sa Udjongan. Sabi ko, sabi niya, talagang gusto mo ba talaga mag-aral? Yes po, gusto ko po mag-aral dito sa Manila. Sabi, ganito, gagawan ko ng paraan yan, sige na nga, gagawan ko ng paraan yan, papangutang namin yan, pero siguraduhin mo na in 4 years time makagraduate ka. Pag bumagsak ka, ikaw na magpapaaral sa sarili mo. Guys, wala akong email hanggang ngayon. Hindi ako marunong mag-apply. Sa pag-enroll ko sa college, ate ko pa nag-enroll sa akin every year. Talagang kabobohan talaga nasa akin lahat. Pagdating sa school, okay? So ako parang natakot ako, ako magpapaaral sa sarili ko, hindi ko kaya yun. 'Di ba? Tapos 'di ba, yung tatay mo walang pera, ikaw inaasahan, biglang magpapaalam ka ngayon na magi-stop ka sa pag-aaral. Doon pa lang sa part na nagpaalam ako na mag-stop, desidido na ho akong umasenso. Lalo na nung pinahiram niya ako ng 8,000 pesos. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko ifi-fail ang tatay ko. Can you imagine, kung hindi ako naging successful, paano niya mababayaran yung 8,000 pesos? Dagdag utang na naman yun. And paano ako, babalik ako sa school, hindi na ako pag-aaralin ng tatay ko. I have all the reason para umasenso sa buhay. That's why it only takes me one decision to succeed in life. Guys, one decision. Serious decision. At yung decision na yon, you know, yan yung tutulong sa'yo. Yan ang magmo-motivate sa'yo. Kahit may mga discouragement, kahit may mga taong hindi maniniwala sa'yo, kahit may mga taong magda-down sa'yo, maybe matagal ka na sa networking, sasabihin ng mga tao, ilang taong ka na sa networking, wala pa rin nangyayari sa'yo. Even may mga ganong tao, it's because you believe in yourself. And you make a decision. And that is your decision. Siguraduhin mo na may mangyari sa'yo. Kasi decision mo yan. Are you here with me? Yeah! Raise your hands. Are you still alive and kicking? Alright! Baka may natutulog na dyan, ha? Alright. So, guys,
kahit saan kayo. Di yung ibang mga kasama natin dito, taga Palawan. Yung mga, hello nga sa mga taga Palawan. Ayan. Yung mga taga Dubai, ang dami. Taga Baguio, taga La Union, taga Batangas, taga Mindoro. Ang dami na natin, guys. Mga leaders na yan. Di ba? Kahit saan ka. You know, meron tayong Zoom. Pwede tayong magkita-kita lahat. Meron tayong programa. Antayin niyo po kami. Damihan niyo yung tao niyo dyan sa lugar niyo. Pupuntahan namin kayo. Okay? Just make a decision na sa lugar mo, ikaw magpapalaki. Kaya ikaw nauna ngayon kasi daig ng maaga pang masipag. You have the opportunity na magpalaki sa lugar mo na ikaw ang nauna. Make a decision. And we are here to support. Pupuntahan po namin kayo. Hindi po namin kayo lumalaki grupo mo, babaliwain ka namin. No! You are valuable to us. At yung mga hindi pa lumalaki ang grupo, importante pa rin po kayo sa amin. Kaya gagawin natin ang lahat para lumaki ang grupo mo. Balikan mo lang yung attitude, belief system, commitment, and decision. Yes! Are we learning, guys? And of course, di ba, sa letter E, last two. Anong oras na? Last two. Press, nag-extend ako ngayon ng konti. Please more. Alright. So, I'm learning. Okay pa ba kayo dyan? Okay, okay. Alright. So, letter E, hanggang F lang tayo. Okay, letter E is excitement. Okay? Guys, ako siguro talaga, kailangan talaga na sa atin yung pure energy. Okay? Marami tayong ma-invite dahil sa excitement lang natin. Promise. Hindi mo kailangan tumambling, hindi mo kailangan sumigaw, pareho ko, hindi mo kailangan gumanon-ganon, pareho ko. Pero please, yung excitement level, lalo na kung naaral mo na yung negosyo, eto naman ito advice lang. Mahirap maging excited nang hindi mo naaral yung business. Are you here with me? Mahirap! Yes! Try mo. Okay, tayo mga matagal na sa networking, balikan natin to. Nung unang panahon, 'di ba? Napresentan tayo. Hindi pa natin naiintindihan, na-excite na tayo. Nag-recruit tayo. May tinanong yung na-recruit natin. Hindi natin nasagot. Hindi nag-join. So, nakakababa na energy? Yes. Kasi nga, ang nangyari, puro excitement level lang. Excited lang. Di ba? So, this time, may mga training tayo na yung excitement mo, gagamitin natin kung paano ka makaka-recruit ng tama. Gusto niyo ba yon? Magkakaroon tayo ng skills training. Sino dito, pag nagpatawag ako ng skills training, a-attend, taas ang kamay. Kung paano mag-close ng deal. Di ba? Kung paano mag-opening, kung paano mag-sharing. May mga tamang words, tamang way kung paano mag-share, kung paano mag-opening, ganyan. Magte-training po tayo dyan. Okay? So, imagine, mahirap talaga maging excited na parang, basta mag-join ka lang. Makakachamba ka minsan kapag ang kausap mo, mga influential na tao. Okay? So, may training din tayo na about dominant, influential, DIS, steady, and corrective na tao. Ito yung 4 na klase ng tao. Okay? Dominant, influential, steady, and corrective. So, pag influential na nakausap mo, ito yung mga tao na masayahin, yung pag in-invite mo, Hoy! Ming! Mag-join ka sa negosyo ko! Sisikat ka dito! Ayun, mag-join na kaagad yan. Kahit hindi niya pa alam yung business, mag-join yan. May mga ganong tao. Okay? May kakilala po ba kayong ganon? Yung ay, ang ganda-ganda mo talaga. Bagay na bagay ka talaga sa negosyo na to. May nag-join dahil lang sa ganyan. Pero hindi lahat ng tao influential. Are you here with me? Sa mga dominant na tao, hindi mo pwedeng gawin yan. Okay? Masusupalpal ka nila. Diba? Lalo na sa corrective. Yung mga corrective na tao, gusto detailed. Diba? Ipapakita mo pati resibo, pati lahat. Detalyado. Paano nagkaroon ilang porsyento? Asan na yung FDA niyan? Asan na yung paper niyan? Corrective. Hindi mo pwedeng sabihin, sisikat ka dito. Ganon. I mean, we have training also for that. Gusto niyo ba yon? May training tayo dyan. Okay? So ibig sabihin, guys, di ba? Yung excitement level, mapapanindigan natin yan kapag alam na natin yung business.
So, madaling mag-invite. Pero ibig sabihin, minsan, kasi yung ibang tao, alam na nila yung negosyo nila, pero dahil hindi sila excited, wala, nata-transfer nila sa kausap nila. Yung mga, yung lungkot nila sa buhay. So, that is my advice always. When you do this business, always be excited. Excited. Kaya nga, ako excited ako kasi magkakaroon kami ng leaders meeting, okay? So, excited ako ma-meet lahat ng mga leaders na magpapalaki na next gen. Grabe! As in! Guys, magtutulungan po kami lahat ng sa mga bago nandito today, magtutulungan po yung mga top leaders nyo para matulungan kayo lahat pailalim. Okay? Guys, may respeto tayo sa bawat isa sa atin dito ha. Basta alam natin next Gen X, don't recruit them anymore. Pero can we just help them? Alam mo yung pasa lang ng good excitement, ng energy, malaking tulong yun sa kanila. Yes or yes? Kahit yun lang. Imagine mo, malay mo, di ba? Kunyari si Chonya, nanghihina. Nginitian lang ni Nestor. Sabi niya na, kaya mo yan. Malaking tulong yan. Minsan nga yung ibang tao gusto na magpakamatay pero nginitian mo nagbago ang buhay. Di ba nagbago ang desisyon? Ganon po ka-importante yung excitement sa atin. Okay? Kaya bang nating gawin na kahit may problema sa bahay, may problema sa pera, may problema sa asawa, may problema sa anak, may problema sa kapitbahay, may problema sa downline, may problema sa bansa, may problema sa presidente, sa vice president, kung kanino man, okay? Okay lang ba na pagdating natin sa next Gen X, nakasmile tayo? Kerry ba? Kerry? Yes! Kerry? Di ba? Yes! Anong tatandaan nyo lagi pag sinabing taga next Gen X? Mababait? Mga nakasmile na tao yan? Makarismatic? Matitibay, matitino, magagaling. Di ba? So, dala-dala natin yan. Dala-dala natin lagi yan. Tatandaan natin yan. Alright? So, yun, kailangang excitement level. Ito, advice ko na lang. Pagkagising sa umaga, mag-declare ka kagad. Today is gonna be a great day. Ganon. Pagkagising pala, today is a great day. Or is it today is better than yesterday? Eh kung kahapon nga, ang ganda na nangyari sa'yo, today is better. Every day. Today is better than yesterday. Oh, today is a great day. I'm expecting blessing today. Ganon. Papunta ka pa lang sa kakausapin mo, akin na to. Done deal na to. Done deal na. Kaya you speak positive. Diba? Yun ang nakaka-excite. Kasi ang hirap maging positive na hindi ka excited. Are you here with me? So, maging excited. Kaya pag taga next Gen X, excited! So, comment kayo dyan. I'm excited! Woo! I'm excited! Yung magko-comment dyan, nako, nangyayari na yan sa buhay nila. Okay? Yung mga magsusulat dyan, nag-e-expect na yan ng malaking income this week. Pwedeng bukas, may makausap ka na. Bukas, yung gusto mong taong ma-invite, yung hindi mo inaasahan na magjo-join sa'yo bukas. Naku, pag lagi kang ganun positive thinker, and lagi ka excited, mangyayari sa'yo yan. Alright? And lastly, guys, okay, balikan natin, attitude. Okay, pag nag-umpisa tayo, always check your attitude. And number 2, yung belief system, yung paniniwala mo. And then yung commitment. How are you going to commit and make a decision? Diba? May decision ka na. And of course, dahil nakapag-decide ka na, you're going to be excited. And now, dahil ginagawa na natin to, lastly, we need to focus. Okay, letter F. A, B, C, D, E, F. Ayan, naalala nyo na? A, B, C, D, E, F. So, ikaw, pag may kausap ka, pwede mo i-training to sa kanila. Okay? So, focus. Guys, alam mo, ang hirap talagang gumawa ng isang bagay na marami ka nakikita. Okay? Alam mo, kaya sabi nila, laser focus. Diba? Yung isang laser, diba, nakakapagsindi siya ng apoy because naka-focus. Hindi siya makakasindi ng apoy nang hindi siya nagfo-focus. Are you here with me? Focus lang talaga. You know, there are so many companies outside. There are so many good products outside. There are so many distractions outside. But when you are focused,
Lahat ng inaral mo dito, nagpakaayos ka na ng ugali, yung belief system mo, nag-commit ka na, nag-decide ka na, yung excitement mo nandyan, sabayan mo ng focus. You know what? 3 months from now, you are going to be the greatest network marketer here in NextGenix. Focus lang. Kaya kami tinatawag tayong 90 days program. Okay? 90 days, gagawin mo. Yun dapat mong gawin. Ilang beses ka dapat nag-i-invite, ilang beses ka dapat nag-training. May mga platform, may mga programa po yung mga sponsors nyo, yung mga coaches nyo for 90 days. Na yun ang gagawin. Focus lang. Wala munang iba. Mahirap ng, alam mo yun, I believe yung iba dito is, sabihin natin part-time job, okay? Nagpa-part-time lang kayo dito. Wala pong problema yon. Okay? Nasa trabaho ka ngayon, empleyado ka, kunyari, okay, magtrabaho ka lang doon. Pero after that, you focus. Okay? Kumbaga talagang you will find time na magbibigay ka ng time dito kasi you are focused. Kumbaga, hindi mo sasamahan ng kung ano-ano pa. Guys, kapag ginawa mo yun, wala po akong nakilalang networker na umasenso na hindi naging focus. Trust me. May iba po, talagang sasabihin sa inyo, eto, active ako dito ngayon, active din ako dito, active din ako doon. Yung ganong word pa lang, wala akong nakilalang sobrang yaman na 3 ang ginawa, na 2 kumpanya ang ginawa, wala po. Okay? Sad to say, lahat po na sobra naging big time. Kung pangarap nyo rin kumita ng milyon, okay? Isa lang ho ang kailangan natin gawin. Kailangan mag-focus. Kasi yun ang gusto mong makuha. Kailangan mo bigyan ng attention. I-focus natin yan. So, guys, that's it. I hope you learned something today. You know, yung attitude natin, ayusin lang natin, 'di ba? Pangalawa is yung belief system, believe ka sa sarili mo dapat, maniwala ka, 'di ba? Tapos yung commitment, bigyan mo ng oras 'to. Make a decision that this is it, ito na talaga 'yon. And then yung excitement level and focus. Sabay-sabay natin 'tong gagawin. 3 months lang. 3 months na hataw. 3 years na ginagawa na focus. Grabe. Baka karamihan sa atin dito may sarili ng mansyon. You know, may iba dito may apartment na. May 70-door apartment. 'Di ba? Yung iba sa inyo dito may resort na. Grabe. Iikutan namin lahat yan. Dadalawin namin lahat ng leaders natin na talagang grabe yung success nila sa buhay. And pag NextGenix people, dapat may discount doon. Okay? Kasama sa merchants pa rin natin yan. Yung mga resort nyo. Yung mga apartment nyo. Lahat na lang. Okay? Sama-sama tayo lahat. Guys, I bless you all. Especially if you already make a decision today, please coordinate with your sponsors, your coaches, learn everything, and let's do this together. See you again on Thursday for another training, and I hope na ma-invite natin yung mga bago para at least ma-welcome natin sila at maturuan natin sila ng mga dapat nilang gawin, lalo na yung first step nila dito. So that's all, guys. Thank you so much. I love you all. God bless. All right.